Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Kamusta naman pong lahat dyan? At good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night po sa lahat ng mga kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig. Anong balita po sa inyo lahat dyan? At syempre, maraming maraming salamat ulit sa inyong love and support. Nandito na naman tayo sa ating another episode ng All About G, The Green Iguana Daily Vlogs. Si G po natin, no, parang antok na antok. Pero nakikinig lang po yan. So, continue po natin yung ating lecture kahapon. Ang kahapon po ay about breakfast is the most important meal of the day. At i-explain pa rin natin kung bakit po importante po yan. So, ang ating breakfast ay tinatawag breakfast dahil po ay kailangan i-break natin yung fasting. So, kagabi, yung last natin kumain is about 5, 6, 7 o'clock ng gabi. At malamang pagkagising natin sa umaga, yung pagkain na kinain natin kagabi ay kung sinunod nyo lang po yung advice ko kahapon, which pwede nyo i-replay, ay kailangan talaga yan bigyan ng at least 2 hours. After kumain, after 2 hours, dyan ka pa pwedeng humiga. So, dapat po ay lakad-lakad muna or tumatayo or lakad muna bago po humiga. Okay, so breakfast is still the most important meal of the day. Traditionally and scientifically, ay tested and proven na po yan. Pero syempre, may mga marami naman po dyan na mga bagong mga articles or bagong studies. And yung mga studies na yun po ay mga bago yan. Tandaan nyo lang, lahat ng mga scientific studies po na ginagawa ngayon, hindi pa yan tested and proven. After 15 years, after 20 years po, ay papalitan na naman nila yan. Yan po yung ginagawa nila. Papalitan na naman nila, oh, it didn't work, so we'll just change it. Oh, sorry, there's a big problem. Diba? Diba? Ilang diets na ba ang sinubukan nyo? After ilang years ay nawala na rin kasi maraming namatay, maraming nagreklamo, maraming nagkasakit. Okay, so pwede naman mag-fasting. Yung fasting po is yung traditional fasting, pwede yan, or sa religious na fasting, okay na po yan. Respected po natin yan. Pero not necessarily, di ba, mag-fasting po sila ay hindi naman buong taon. May specific days lang or specific month. Di ba? So, pwede naman yun. Pero hindi pwedeng mag-fast na araw-araw na for good for 6 months or straight mo na 6 months yan na mag-skip ka. Kasi when you skip a meal, tinatawag nilang nagda-diet po ako, diet. And diet is not really, really good, mga masters and mga ka-G. Kasi pag diet ka, marami kasing meaning ng diet. Pero let's just stick to the basic meaning. Yung diet na, diet ako, so kinakat short mo yung pagkain mo or sometimes nagsiskip ka ng meals mo. Fasting pa rin yun. Yung iba, meron naman isang meaning ng diet na mga beverages or foods na gumagamit po ng artificial sweeteners like aspartame. Yung diet din yan. So, yung diet, especially pag nagsiskip ka ng meals, for a long period of time, especially like say for example, we're talking about 6 months or more. So hindi ko po ina-advise yan. Pwede ka lang mag-skip ng meals, especially sa morning, mag-fasting. Intermittent fasting can also work. Siguro, mga suggestion ko is just do it for like less than 4 or 3 to 4 months. Just to lose weight or just to make sure that you lose some bad blood components like cholesterol, triglycerides, sugar, or salt, diba? Pero, pag ginawa mo yan for straight 5 or 6 months, ay magsa-start na po maging deficient yung mga organs mo. So, deficiency happens when nawawalan ka na ng materials. Tandaan mo po natin yung ating katawan po, ang ating human organs, human body is like a car. Katulad ng sasakyan po yan. So, may tubig, may oil, may gas, may freon, brake fluids, may battery, may electricity. Ang ating sasakyan, maraming components yan. Para mandar yung wiper, dapat pag lumilinis ka, yung may blades, may rubber yung wiper mo at may water, yung water wiper fluid, yung lumalabas na tubig dyan sa wiper. Ang brakes mo para gumanda, para mas safe, siyempre kailangan mo ng brake fluids, pero hindi lang po sa brake fluids yan, yung gulong, kailangan nakakonect yan, meron yan, may mga brake drum, brake pads, marami yan. At siyempre yung gasolina mo,
Depende naman sa kotse mo. Kung brand new yung kotse mo, halimbawa, sports car yung kotse mo, at na medyo new version, so as expected po, yung gagamitin mong gas po dyan is yung expensive. Yung high octane talaga, yung pinakamahal na level ng gasolina. Hindi po yung mga yung mga binibili mo lang sa botelya or sa iba, sa mga provinces, 'di ba? May binibentang mga nakalagay lang sa litro ng soft drinks, 'di ba? Or yung pinakamura na ano sa gasolinahan mismo. So kailangan talaga yung gagamitin mo pag sports car or brand new yung kotse mo is yung mahal. Kasi para maiwas din yung um, contamination at syempre may mga halong ano yan, medyo madumi-dumi na konti pag hindi siya high octane siya, pag hindi high octane. Okay, so ano pa, yung katamang hangin sa inyong gulong, hindi pwede na sa left side mo ay 32, sa kabila mo ay 40 or 36. Ay, may mga problema yan, di ba? So sa ating katawan, pag hinayaan mo pong mag-fasting ka for straight period of time, siyempre, a time will come po na yung mga organs mo like yung iyong mga liver, yung kidney, heart, yung iyong bones. Halimbawa, yung iyong na lang heart, kulang ka na sa potassium, o kulang ka sa magnesium, kulang ka sa calcium ng konti, o di ba? So, mapa-feel mo na yan. Nakukulangan ka na kasi hindi mo kinakain yung mga sources na nagbibigay ng mga ganong mga minerals. So, ano pong dapat gawin natin sa ating pagkain? Ang ating meals should be uh, proportioned. So breakfast, lunch, and dinner, the first rule is you have to chew your food really, 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 really well. So alam niyo na yan kasi ilang beses na ako nag-lecture tungkol dyan. Really, 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 really well. So it doesn't mean that pag kumain ka, lang, konting nguya lang, ilunok mo na agad. So we are given by God at least 32 sets of teeth. Ang 32 yan ng ngipin ay kailangan gamitin. 32 or more times din po tayo, 30 plus times tayo mag-chew or ngumuya bago natin nunukin. Yun ang pinaka-golden rule. The moment po na ngumuya tayo, ang ating gastric juices po ay nag-start na mag-produce at ang ating intestines ay start na gumalaw. So, di ba? Naalala niyo pag nag-chuchup po kayo ng mga bubble gum, ang nangyayari po ay nagugutom po kayo bigla, di ba? Hindi yan hangin, yung sumasakit yung tiyan nyo. Hindi po hangin yung pumapasok dyan. Dahil po ay nasistimulate nyo po ang inyong gastric juices para ma-produce at inyong intestines na gumalaw. Kaya po, narinig nyo po ay nagre-reklamo po yung inyong mga intestines at mga tiyan nyo po, ang sikmura nyo po ay gumagalaw or na tumutunog dahil po ay stimulate nyo with the processes of chewing. The jaw and the teeth are all connected to the meridians of the digestive system. So, yun, papasok, mag-stimulate. So, without the process of chewing, hindi mo talaga ma-stimulate ang digestion. Kaya pag iniinom mo lang iyong pagkain in the form of smoothie or juice, don't expect po na may proper absorption po. Hindi siya ma-absorb ng mabuti. And tandaan niyo po, anything that you mix with liquid when you eat ay magiging viscous or magiging thick. 'Di ba, makapal. So pag maging makapal 'yan, sa loob mahihirapan po yung ating digestive enzymes and ang ating mga ang ating juices na tunawin po 'yan. Ang ating gastric juices and gastric enzymes, they need to be concentrated para po sila ay magtrabaho. Pero ang problema po diyan pag nilagyan mo ng liquid, any form of liquid, water, juice, tea, coffee, soft drinks, or the worst is soup. Soup or sopas, pag medyo madami po yung nilagay mo na sopas, na ininom na sopas, or madami yung ininom mo na tubig, yes, ano kadami yung pinaka-limit natin. 1/4 lang muna ng tasa. So kung may tasa kayong hinawakan, 1/4 lang talaga yung pwede mong inumin dyan. Yung hindi po inom yung parang linilinisan mo lang yung gilagid mo or para matulak na ng konti, mabasa-basa lang ng konti. Kasi pag ngumunguya ka po, nagpo-produce ka rin ng laway. Ini-enjoy mo kasi yung pagkain, nagpo-produce ka ng sariling laway mo. Sa mga tao po nagmamadali palagi, siyempre, pag nagmamadali ka, hindi ka na nagpo-produce ng laway kasi hindi mo nang inumuya yun eh. Panunok ng lunok, di ba? At pina-follow up mo na ng liquids or soft drinks kasi nagmamadali ka or kape or tea or tubig. Kasi nagmamadali ka, kailangan itulak mo na para makatapos ka na kumain. Yun, that's the reason why dahil tayo ay nagkakaroon po ng mga digestion problems, gastritis, colitis, heartburn,
'di ba? Mga diarrhea, constipation. Kaya talaga yung 'wag mo nating gawin 'yan. 'Wag nagmamadali pa tayo. 'Yan ang problema sa westernized civilization, westernized culture ngayon kasi lahat po ay binibigyan ng time. 15 minutes na yung break, pero sa 15 minutes na yan, may chika-chika pa, may bibili ka pa ng pagkain mo, wala ka nang matitira. Ang matitira sa'yo siguro 5 minutes. 5 minutes mo, ano yan, paano mo maubos yan? Siyempre, dinununok na lang yan. So pag-uwi sa bahay yun, pupo agad or mamaya ay masakit yung tiyan mo dahil po hindi ka po na-digest ang pagkain. Alright, so mga masters, I hope nag-learn po kayo, mga ka-G. Salamat po talaga sa inyong love and support at pag-stay po dito dahil po ako ay nagsisimula na pong magbigay ng mga health lectures. Ilang araw na po tayo nag-straight na nagbigay ng mga health lectures. Hindi pa tayo tapos, mga masters, pero nagpapasalamat lang ako sa inyo para at least mamaya baka maubusan tayo ng time. Anyways, ayun na po yung ating breakfast, the most important meal of the day. Ano ba yung proportion ng ating plate? So, imagine niyo na lang, bilog yung plato. Yung sa left side, 50%. 50% ng inyong plato is more vegetables than fruits. So, imagine nyo na po, So, usually, mga 30% vegetables, 20% fruits. So, hindi po marami yung fruits. Mas marami dapat yung gulay. And sa kabila, ay more grains than proteins. So another 30% grains, 20% proteins. So sa ating grains, ang aking suggestion po diyan dahil Pilipino tayo, we all love rice, di ba? So ang rice, okay naman yung rice. Basta wag niyo lang dagdagan ng mga iba, wag niyo lang gawing sinangag, di ba? Uh, wag niyo lang lagyan ng mga asin, ng mga iba't ibang mga ricados diyan. Pero ang maganda dyan ay ang ating rice, kahit puti po yan, syempre limit lang natin. Pero mas maganda pag brown. So make sure po, ano ko po rin, recommend ko po is the darker the better sa ating mga grains. Sa mga oatmeal, yung mga darker the better. Okay? So maraming sources naman ng ating mga grains. And pwede nyo mang bisitahan yung website natin, ang website ng aming clinic, para po ay makita nyo talaga yung mga pictures doon. Kasi ito po, ano lang natin to eh. On the spot lang naman, di ko naman pinaghandaan to eh. And then yung proteins po, 20% lang po. And as much as possible po, may sa pictures doon sa website, may mga proteins naman na vegetables yung sources. So, hindi ko po rin recommend po yung kumain palagi ng red meat. Mas maganda po yung seafoods and of course chicken, turkey, medyo may hindi ka sa Pilipinas kasi Pilipinas lang naman wala tayong turkey sa Pilipinas na hindi bihira lang pang turkey. Rabbit meat po. Rabbit is one of the best na safest na source of protein. Itlog, yung maraming beans, yun, mga sources of proteins po yan. Yung red meat po again, ulitin ko lang po, try your best to eat red meat at night. Kasi yung red meat takes 2 to 3 days to digest. Kaya po ay, si G po ay nakikinig. Kaya po ay iwasan na po ang red meat sa gabi. Kasi pag gising mo sa umaga, nandyan pa rin ang red meat. So stress na stress po yung ating stomach and ating intestines, ang ating brain. Dahil po ay kailangan nilang tapusin yan. Pero hindi nabibigo po sila kasi hindi talaga na-digest yan in overnight ang ating red meat. Sa mga masters, yun po, yung mga simple tips po natin. I hope na nag-learn po kayo at tulong-tulong na po tayo. Spread nyo po, replay nyo po ito as much as possible. Pag-aralan nyo, ilang araw na po tayo nag-lecture at super happy po ako dahil po marami din ang nagbe-benefit, no, di ba? So, iulitin ko lang po yung ating mga lectures. May mga apple cider po tayong mga lecture. Apple cider vinegar with the mother, plus raw honey na ininom sa umaga. Avoid drinking liquids with your meals, ang proportion ng ating plate. Ano pa yung ating ang mga dapat nating pag-aralan. Marami po dyan. So, inuna ko lang muna yung digestion. Kasi yun ang ating nutrition muna na inuna natin para hindi tayo magkalat-kalat. At pretty soon, marami tayong kung ano yung maganda para mawala yung mga cholesterol, yung mga ganun. Kung paano maligo, ano bang dapat gamitin pag naliligo, yung mga dapat gawin natin, mga masters. At syempre, super appreciate namin ni G
ang inyong mga presensya. Sa lahat po ng mga nandito, sa lahat po na nagre-replay, mga teams dyan, hindi ko na kayo isa-isahin ha kasi wala na tayong time. Si G po natin, nakikinig talaga. Alright mga masters, mga G, again, this is your Master Worm. God is great. Yahoo!